Alam ko po ng bawat isa sa atin ay halos lahat naman tayo, mga kapatid, ay dumadaan sa anumang pagsubok. Amen? Lahat po tayo, hindi lang lahat ng kapatiran. Maging yung mga pastor natin, lahat tayo dumadaan sa anumang klase ng pagsubok. Dumadaan sa kawalan. Amen po? Kawalan ng pera. No, dumadaan tayo, kakasweldo lang yung iba. Hindi ko naman sinasabi na kakasweldo lang, bukas, wala na lahat. Kasi nga, dumating na sina Jonah. Di ba po? Andiyan na lahat, sina Judith. Di ba po? Dumating na sila lahat. Kaya lahat tayo, mga kapatid, ay dumadaan sa pagsubok, sa kawalan. Minsan nawawalan tayo ng gana na umatin sa gawain ng Panginoon. Inuuna natin ang ating business. Inuuna ang kalamnan. Baka iniisip na kapag nagsimba ako, mawawalan ako. Diba po? Minsan, ang pinakamatindi ba doon ay yung humihiwalay tayo o mismong lumalayo tayo sa ating Panginoon. Nawawala tayo ng gana sa ating paglilingkod. Pero sabi niya dito sa 1 John chapter 4 verse 4 to 6, sabi niya dito, mga minamahal kong anak, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. Dahil ang Espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong naghahari ngayon sa mundo. Subalit tayo'y sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga sinasabi natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa ganito nating nakikilala kung ang nasa kanila ay espiritu ng katotohanan o ang espiritu ng kasinungalingan. So mabasa natin dyan, mga kapatid, sabi niya dito, dahil ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong naghahari ngayon sa mundo. So sino ang espiritu na nasa atin? Sino po? Si Jesus, ang Holy Spirit. Sinong naniniwala sa atin dito, magsabi ng amen na nasa atin ang Holy Spirit? Amen. Di ba po? So, ibig sabihin, tayong lahat na narito ay nagtitiwala sa Diyos. So, ibig sabihin, tayong lahat na narito, matapang pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Matapang tayo sa pagharap ng mga problema. Amen po ba? Dahil ang ating title sa umagang ito, sabi niya, the one who is in you is greater than he who is in this world. Ibig sabihin, mga kapatid, ang espiritu na nasa atin ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritu nandito sa mundong ibabaw. Ang espiritu ng Holy Spirit, ang Holy Spirit na nasa atin ang mas makapangyarihan sa lahat. Ang espiritu ng Diyos ay nasa atin. Amen po ba? Pero mga kapatid, bakit pa rin tayo nababader sa mga problema, sa mga circumstances na nangyayari sa mga buhay natin? Bakit tayo natatalo ng galit, ng problema? Bakit tayo natatalo ng mga sakit, ng alalahanin, kung ang nasa atin ay makapangyarihan kaysa sa narito sa mundong ibabaw? Kung sinasabi mo at ina-admit mo na ang Holy Spirit ay nasa sa atin, ibig sabihin wala tayong kakatakutan.
makapangyarihan sa lahat. Alam natin mga kapatid, na may mga bad spirit, pero kapag nasa sayo, ang Holy Spirit, matatakot yan sayo. Alam natin na si Satanas ay lagi tayong hinahatak. At mas lalo tayong dinadala dito sa hinahatak tayo papuntang kadiliman. Pero mga kapatid, ikaw ay dinala na ng ating Panginoon sa kaliwanagan. At ang Espiritu na nasa inyo ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya walang dahilan mga kapatid kung bakit tayo natatakot na mag-share ng salita ng ating Panginoon. Aminin ko po sa inyo, bago po ako tumayo. Sabi ni Pastor Mario, kala niya matapang ako, pero sa totoo lang nanginginig ako. Nanginginig, kaya ako papatay electric fan kasi para akong nanginginig at mas lalo akong giginawin. Pero sa totoo lang, tumatayo ako dito dahil ang nasa akin, dahil ang nasa atin ay mas makapangyarihan. Walang magagawa ang espiritu ng mundong ito sa mga anak ng Diyos. Kung ang problema mo, tingin mo, masigit pa. Ang espiritu ng problema ay kinakadina ka, kapatid. Lagi nating alalahanin, masigit ang espiritu na nasa atin. Masigit. Sabi niya, the one who is in you is greater than he who is in this world. Ang Diyos na makapangyarihan ang nasa atin, ang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, mga kapatid. Ang siyang Diyos na siyang sinasampalatayan ng mga tao sa sanlibutan, na wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Kaya wag mong alalahanin yung problema mo. Kapatid, napagtagumpayan na natin yan, sapagkat napagtagumpayan na natin ating Panginoon. Ang problema niyan, ang mundong iyan. Ang mundong ito, napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot mga kapatid. Number 1 puntos ko po is, Christian has no place from fear. Ibig sabihin, walang lugar ang takot sa buhay ng mga Kristiyano. Amen po ba? Mga kapatid, walang lugar sa buhay natin ang takot. Bakit? Makapangyarihan yung kasama natin. Yung nasa atin, yung nakatira sa atin. Mga kapatid, kaya dapat lang nating tignan. Bakit tayo natatakot? Ang tanong, ano bang espiritu ang nasa sa inyo? Ano bang espiritu ang nasa atin? Bakit tayo natatakot? Kung kilala natin ang Holy Spirit, kilala natin ang ating Panginoon na kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Kilala natin si Jesus na kailanman hindi ka pinabayaan, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Di ba po? Lahat ng ating mga problema, tinanggap niyan. Siyang nagpasan ng krus imbis na sa atin, mga kapatid. Ganon niya tayo kamahal. Ganon ang ating Diyos ng ating sinasampalatayanan. Kaya, mga kapatid, huwag niyong isipin na tayo ay pinapabayaan ng Panginoon. Wala sa buhay ng Kristiyano ang takot. Bakit? Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi niya diyan, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng ano daw? Yun na nga, hindi natin mabanggit, mga kapatid. Sabi niya diyan, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon na siyang laging nag-i-encourage sa atin. Na siyang laging nagtataas sa ating mga kapatid. Hindi ka binigyan ng Diyos, ng ating Panginoon para maduwag ka, para ikaw ay sumuko sa pagsiyon ng salita ng Panginoon, para sumuko ka na i-testimony mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Para isabuhay mo ang ating Panginoon. Para sumunod tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo binigyan ng kaduwagan, mga kapatid. Matapang tayo na magayag ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Siya yung nasa atin. Kapag nasa sayo ang Holy Spirit,
nothing is impossible. Lahat magagawa mo. Di ba po? Maraming nagpapatutuo yan, mga kapatid. Kahit wala kang karunungan, kahit hindi ka natapos, mga kapatid, ng pag-aaral mo, kahit di ka nakakuha ng degree, kapag kasama mo si Holy Spirit, magsasalita at magsasalita ka ng salita ng Diyos. Bakit? Siya yung magsasalita sa iyo. Siya yung magbibigay ng karunungan sa iyo. Siya yung magbubuka ng iyong bibig. Mga kapatid, para maipangaral ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Yan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yan ang daladala natin sapagkat nasa sa atin ang Holy Spirit. Yan ang Holy Spirit ang siyang nakatira sa atin. Nasa ating puso, mga kapatid. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan, ng pag-ibig at disiplina sa sarili. Bakit kasama ang disiplina sa sarili, mga kapatid? Sapagkat nandyan po, kapag ang ating katawan hindi mo dinisiplina, ikaw mismo ang nagsisira ng templo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Parang, hindi po ako galit, mga kapatid. Tingnan nyo po, bakit may disiplina, may pag-ibig, may kapangyarihan? Mga kapatid, sinasabi natin na ang Holy Spirit ang siyang nakatira sa atin. Siya nasa ating puso para sa ganon, lahat ng bagay mapagtagumpayan natin. Para ang mga problemang iyan ay layasan tayo at magkaroon tayo ng kapangyarihan na daigin ang mga problemang iyan. Kaya nasa sa atin ang Holy Spirit. Lahat ng mananampalataya, nasa Kanya ang Holy Spirit. Sabi niya dito, bakit may disiplina sa sarili? Kapag hindi mo dinisiplina ang sarili mo at sinira mo ang iyong sarili, uminom ka, nanigarilyo ka, nagpupuyat ka, hindi ka kumakain ng gulay, mga kapatid. Hindi ka kumakain ng ukra. Sinusuka mo. Ayaw mo ng talbos ng kamote. Mga kapatid, sinong sinisira mo? Ang templo ng Diyos. At ang sino mang sumisira sa templo ng Diyos, ano daw gagawin? Paparusahan. Nasa Biblia po yun. Hallelujah. So, nandoon yung disiplina sa sarili. Hindi tayo dapat magpuyat. Sinisira natin ang ating sarili. Mga kapatid, nasabi ko to sa Bible study namin. Tandaan nyo po, si Shadrach, Meshach at Abednego. Natatandaan nyo? Nung sila ay kinuha ng para i-train para sa magpaglilingkod ng hari, anong sabi nila? Nung bibigyan sila ng pagkain para sa hari, sabi nila, bigyan nyo kami ng gulay. Wag mo kaming bigyan ng pagkain ng hari. Sabi nung nagbibigay sa kanya, hindi pwede, kailangan sumunod kayo. Sabi nila, sige po, bigyan mo kami ng 10 days. At itong pagkain ng gulay, ibigay mo sa amin at yung mga pagkain na para sa hari, ibigay mo sa kanila. After ng 10 days, bumalik po kayo kung sinong masigla. Sinong malakas? Di ba po? Then after nun, mga kapatid, after ng 10 days, lumabas si Shadrach, Meshach at Abednego ang mas malakas kaysa sa mga kumakain ng karne. Pero hindi ko po sinabi sa inyo na wag na kayong kumain ng karne. Okay lang po yung karne, hindi lang preservatives. Wag dilata, wag corned beef, hotdog, mga preservatives. Buldak ba yun? Ang tawag doon? Di ba? Ang alam ko doon, buljak eh. Di ba po? Noodles, mga kapatid, yung mga instant product, yung mga matatamis, o alam nyo na po nangyari sa akin,
Di ba po? Sa sobrang tamis ng pagmamahal ng asawa ko. O sa pag-inom natin ng mga matatamis. Mga kapatid, hindi na yan. Disiplinahin natin ang ating sarili. Bakit? Ano daw yung nasa atin? Holy Spirit ang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, kapag sinira mo ang buhay mo, aalis sa iyo ang Holy Spirit. Di ba? Kasi ang sino mang sumisira sa templo ng Diyos, paparusahan. Kaya huwag niyong hayaan na tayo ay maparusahan. 1 John chapter 4 verse 18. Sabi niya dito, ang ganitong pag-ibig ay walang halong takot dahil pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Din niyo po, sabi niya dito, kung may takot man ang isang tao, ito'y dahil takot siyang maparusahan. Ibig sabihin mga kapatid, kaya tayo natatakot dahil emosyon lang natin yan. Iniisip lang natin yan na tayo ay mapaparusahan. Hindi po mga kapatid, kapag ikaw ay nag-share ng salita ng Diyos, hindi ka paparusahan ng Diyos. Huwag kang matakot. Sasamahan ka ng Panginoon, bibigyan ka ng karunungan. Huwag mong sabihin na, pag nag-share ako, ay baka magkamali ako. Maparusahan ako, hindi ka paparusahan ni Pastor Mario. Sasamahan ka pa. Iaangat ka pa, dadalhin ka pa niya sa harapan ng Panginoon, ipagpipray ka pa. Huwag tayong matakot mga kapatid, sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Sabi niya, at pinapakita nito ng hindi pagiging ganap ang pag-ibig sa Kanya. Tayo mismo mga kapatid, huwag tayong matakot. Andyan ang ating Panginoon, siyang unang umibig sa atin. Kapag iniibig mong Panginoon, iniibig ka niya, at tiyak yun, bibigyan ka niya ng karunungan. Bakit tayo napupunta dyan? Bakit? Baka tanungin niyo sa akin, bakit yung nangangaral ka? Andyan yung sharing of Word of God. Andyan yung Bible study. Alam niyo mga kapatid, gusto ko talagang, hindi, ulitin ko ulit hindi sabi nga ni Pastor Felix, ikaw kasi may Bible study ka. Salamat sa Diyos. Ako nagpapasalamat. Pero ini-encourage ko ang bawat isa, buksan niyo po ang inyong bahay para sa Bible study. At doon po mga kapatid, magkakaroon tayo ng protection para sa ating Panginoon. Hindi lang protection mga kapatid, yung pamilya natin madadala natin sa Panginoon. At higit sa lahat, matututo tayong mag-share ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan niyan, malulugod sa atin ang ating Panginoon. Totoo yun mga kapatid. Sabi niya sa Psalms chapter 56 verse 3 to 4, kapag ako'y natatakot, sa inyo ako nagtitiwala. O Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako natatakot dahil nagtiwala ako sa inyo. At ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. Walang magagawa ang kahit sino mang tao sa atin, mga kapatid. Huwag tayong matakot, andyan ang ating Panginoon. Sa mga mananampalataya, wala ang takot sa buhay natin. Amen? Bakit? Sabi sa Isaiah 41, 10 to 14, huwag kang mangamba, dahil ako ang Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siyang magliligtas sa iyo. Mismo ang Panginoon ang nagsabi niyan at pangako niya sa atin na huwag tayong matakot sapagkat siya mismo ang magliligtas. Siya mismo ang sasama sa atin. Siya mismo ang mangunguna sa atin. So anong ikakatakot natin mga kapatid? At ano ang ikakapangamba natin mga kapatid? Mismo ang ating Panginoon ang siyang nangako. Mismo ang siyang nagsabi na sasamahan tayo. Ililigtas tayo, pangungunahan tayo. Next verse, 11. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. Salamat sa Diyos. Sa mga pangako niya, sa mga salita niya na siyang laging nagpapaalala sa atin para tayo ay tumayo
bilang lingkod niya. Para tayo'y mag-step forward bilang lingkod ng ating Panginoon. Para tayo ay mangaral ng salita niya at magtiwala sa ating Panginoon na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Next verse po. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Salamat sa Diyos. Grabe, no? Hanapin mo yung kaaway mo, sige, maghanap ka ng away. Or, ibig sabihin, kahit hanapin mo yung mga pinoproblema mo, hindi mo na makikita yan. Bakit? Inalis na ng ating Panginoon sa atin yan. Wala na yan. Yung problema mong sakit mo, tinanggal na ng ating Panginoon yan, manampalataya ka lang. Sabi nga ni Mrs. sa akin isang araw, ako nga ma'am, sabi ko, alam mong taga-media ako, bakit parang malakas pa ako sa'yo? Alam mo, sabi niya sa akin, ba't mo inaangkin na mayroon kang sakit? Diba? Tinanggal na ng ating Panginoon yan. Huwag na nating hanapin yung mga sakit na yan, yung mga problema yan, yung mga kawalan ng pera o lahat ng puot o anumang pinagdadaanan natin. Sabi niya, hanapin mo man yan. Ang iyong kaaway, hindi mo na sila makikita. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Yung mga problema mong yan, mga suliranin, mga iniisip mong walang kabuluhan, ginugulo ka lang ng Panginoon, ng kaaway natin. Ginugulo ka lang ni Satanas. Dinidisip niya lang ang iyong isipan. Mga kapatid, kaya manampalataya tayo sa ating Diyos. Andyan ang ating Panginoon. Kapag mayroon tayong mga problema, ginugulo ka na naman ni Satanas, lumuhod ka. Manalangin ka, kapatid. Yan ang tangi nating sandata. Next verse po. Sapagkat ako ang Panginoon na yung Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo at magsasabing huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Alam niyo mga kapatid, napapansin ko po, napakatahimik po natin. Pero tingnan niyo po mga kapatid, kung paano tayo pinapangakuhan ng ating Panginoon. Kung paano tayo nililift up. Kung paano tayo pinapatatag ng Panginoon sa mga salita niya. Sabi niya dyan, sapagkat ako ang Panginoon ng iyong Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo at magsasabing, huwag kang matakot at tutulungan kita. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan. Salamat sa Kanya. Salamat sa mga salita niya na lagi tayong ini-encourage, pinapaalalahanan na huwag tayong matakot. Sapagkat ang nasa atin ay mas higit na makapangyarihan kaysa sa espiritu na nandito sa mundong ito. 14. Kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito, ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Kung sa tingin mo, kapatid, maliit ang tingin mo sa sarili mo, huwag kang matakot. Kung sa tingin mo, inaapak-apakan ka, kung sa tingin mo, sa mga napapaligiran ka ng mga malalaking tao, mga matatalinong tao, na sa tingin mo sila yung pagkakita mo, grabe naman ang mga to. Kung sa tingin mo, tinitingala sila ng mga tao at nakikita mo, nang liliit ka. Mismo ang nagsabi, ang ating Panginoon. Basahin lang po natin para ma-encourage tayo. Sabi niya, kahit maliit ka at mahina, huwag kang matakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Pangako ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Panghawakan natin yan. Kaya kapag nagkakaroon ka, dinidisip ka ni Satanas sa isipan mo, mahina ka, hindi ka, mangmang ka, wala kang karunungan, hindi ka magtatagumpay. Tingnan mo yung mga kaharap mo, tignan mo sila, suot pa lang nila, mayayaman na sila. Pag tinitingala sila ng mga tao, mga honorable ang mga yan. Ikaw, ang liit mo lang, ganito ka lang, ikaw wala kang pinag-aralan, ikaw ang mahina sa lahat.
Mga kapatid, mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, kahit maliit ka, kahit mahina ka, sabi niya dito, huwag kang matakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Amen? Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, mga kapatid, sabi niya, the one who is in you is greater than he who is in this world. Number 2, the victory is always possible. Yes, mga kapatid. Kapag nasa sayo ang makapangyarihan sa lahat, yung victory, yung katagumpayan, posible laging yan. Nasa sa atin lahat laging yan. Hindi tayo pababayan. Kita nyo, nagsabi na ng ating Panginoon, maliit sa tingin, kung tingin mo maliit ka sa sarili mo, kung sa tingin mo mahina ka, mismo, huwag kang matakot, sasamahan kita. So bakit niya nasabi? Pag sinamahan ka ng Panginoon, syempre, yung victory andyan lagi. Yung katagumpayan andyan lagi. Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 13, kaya kong harapin ang lahat ng anumang sitwasyon sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapatatag sa akin. So nakita niyo mga kapatid, di ba po, anumang sitwasyon, kaya nating harapin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sasamahan tayo. Ano man sitwasyon mo sa buhay mo, kayang-kaya nating harapin. Tandaan mo lagi, ilagay mo sa isipan mo, ang Holy Spirit ang kasama mo. Ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos mismo ang kasama mo, ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ni kailanman hindi niya tayo pababayaan. Ulitin lang natin yung binasa natin mga kapatid, kahit maliit ang tingin mo sa sarili mo. Diba? Kahit sa tingin mo mahina ka, sasamahan ka ng Panginoon. Pagtatagumpayin ka niya. Sa Deuteronomy chapter 20, verse 3 to 4, sabi niya, makinig kayo, mga mamamayan ng Israel, sa araw na ito'y makikipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa kaaway ninyo at pagtatagumpayin niya kayo. Mga kapatid, yung mga problema natin na kinakaharap, mga alalahanin natin mga kinakaharap, mismo ang Panginoon ang makikipaglaban dyan. Mismo ang Panginoon ang haharap dyan. Magtiwala lang tayo. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating Panginoon para tayo po para labanan ang lahat ng mga problemang iyan. Mangunguna siya sa atin. Magtiwala tayo mga kapatid. Lagi nating sinasabi o laging sinasabi ng ating nandito ako. Kasama niyo ako. Ako po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako ang lumikha ng langit at ng lupa. Bakit hindi kayo nagtitiwala sa akin? Bakit kini-question niyo pa? Bakit pumapasok pa sa isipan niyo yung mga problemang iyan? Hindi nyo ba naiisip na ako ang lumikha sa inyo? Hindi nyo ba naiisip na ako ang pinakamakapangyarihan, ang Diyos ng mga Diyos? Ang lahat ng mga problema, pinagtatagumpay ko. Ang mga taong naniniwala sa akin, ang mga taong nakikinig sa akin, ang mga alagad ko. Kaya mga kapatid, nais ng ating Panginoon, gusto niyang ipaalala sa umagang ito. Ang nasa sa ating puso, ang nasa sa ating buhay, mismo ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, ang Holy Spirit. Yan ang lagi nating ilagay sa ating isipan. Tingnan nyo rin po sa Numbers 14, verse 7 to 9. Ito po mga kapatid, yung time na ang mga Israelita, ito yung sa mga 12 tiktik. Alam niyo po yung mga 12 tiktik? Hindi yung lumilipad na tiktik Mga espiya. Di ba po, sila'y nawalan ng gana. Sila'y nakita nila, balik tayo
kanina, di ba sabi kanina sa ating binasa, kahit sa tingin mo ikaw'y maliit. Yung 10 espiya, sinabi nila na hindi natin kaya ang mga tao doon. Malalakas sila. Malaki yung lugar nila. Ang lalaki nila. Nandoon pa yung mga higante. Hindi natin sila kaya. Di ba po? Pero anong sabi ni Caleb? Numbers 14:7-9. Sabi niya dito, sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo, pupunta tayo sa lupang iyon, ang maganda at masaganang lupain, at ibibigay niya sa atin. Next verse. Huwag lang kayong magrebelde sa ating Panginoon o sa Panginoon, at huwag kayong matatakot sa mga tao roon dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero ang Panginoon ang tutulong sa atin, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Mga kapatid, walang tutulong sa mga kinakaharap natin na mga problema, sa sitwasyon na yan. Pero tayo, kasama natin ang Panginoon. Katulong natin ang ating Panginoon sa mga problema natin. Siya ang magtataas sa atin, siya ang mangunguna sa atin sa mga problemang iyan na ating kinakaharap. Bakit ko laging sinasabi, mga kapatid, sa mga problema? Ito'y para sa mga Israelita. Kasama na po. Ngayon ang kinakaharap po natin, hindi yung lugar na yun na ating pupuntahan. Hindi yung Kanaan. Hindi, mga kapatid, yung mga lahi ni anak na mga higante. Hindi yung mga malalakas na tao. Kundi ang kinakaharap natin, number 1, yung mga problema na pumapasok sa isipan natin. Yung kakapusan, mga kapatid. Kakapusan sa pinansyal, hindi kakapusan sa pananampalataya. Kakapusan sa pinansyal. Kaya tayo nadadaig minsan ng mga problemang iyan. Dahil kinakapos tayo sa pananampalataya. Kinakapos tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung minsan ang mga problemang iyan, ang mga sitwasyon iyan, lahat ng nagwo-worry tayo. Bakit? Tinatalo tayo ng mga problemang iyan. Pero ang ating Panginoon mismo, sa umagang ito, lagi niyang pinapaalala, ako na nasa sa iyo ay mas higit na makapangyarihan kaysa sa anumang espiritu na nandito sa mundong ibabaw. Mga kapatid, sabi niya sa Samuel 17, chapter 17, 45-47, dito mga kapatid, kung paano sinamahan si Haring David ng ating Panginoon nung sila ay hamakin ni Goliath. Di ba po? Kung babasahin pa natin sa Samuel 41, sabi niya dito, 17-41, lumakad si Goliath palapit kay David at pinangunahan ng tagapagdala niya ng kanyang armas. Sinabi ni David, aso ba ako at patpat ang dala mo? Isinumpa ni David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi niya kay David, lumapit ka rito at ipapakain kita sa bangkay ng ibon at mababangis na hayop. Kasi alam niyo mga kapatid, kung bakit hinamak ni Goliath si David. Bukod sa maliit sa David, nakita niya si David, pugi. Guwapo si David. Nakita niya si David, mamula-mula, mistiso. Sino mistiso dito? Di ba? Hallelujah. Sabi ko po, mistiso, hindi postiso. Hindi, joke lang po mga kapatid. Masyado kayo kasing seryoso. Mr. Mario, mahal kita sa Panginoon. Masyado tayo kasing seryoso. So nakita niyo mga kapatid, kung bakit hinamak? Kasi nakita nila si David, ang liit. Ang laki ni Goliath. Tapos guwapo, sabi niya, hindi ito pangdigma. Pangdigma to sa sa kagwapuhan, pang babae lang yung dala nito eh. Sa ngayong sitwasyon, walang guwapo yan. Sabi yan.
Ang gwapo niyan, parang si Iko lang yan. Hindi yan pangdigma ng Panginoon. Pero hindi nila alam, si Iko pala ay pangdigma ng Diyos. Isa sa magagaling na mga music team, di ba po? Kaya, ginudge niya kaagad si David sa kanyang kagwapuhan. Di ba? Pero anong nangyari, mga kapatid? Balik tayo. Sa Samuel 17:45 po. Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon, makapangyarihan ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Mga kapatid, nakita nyo dito, ang dala-dala lagi ng ating kaaway ay talagang matatakot ka. Hindi yan magpapakita ang ating kaaway na mahina siya. Talagang pag nakita mo siya, aatras ka. Gaganon, lakas naman nito. 'Di ba? Sabi niya diyan, makikipaglaban ka sa akin ng dala espada, sibat at punyal. Nakita niyo mga kapatid, samantalang si David, anong sabi niya o anong dala niya? 46. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon, papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay mo ng mga kasama mong Palestiyo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Sa pamamagitan ng tirador, mga kapatid, napatay si Goliath. Kapatid, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, anuman ang kinakaharap mo, anuman ang nakita mo kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng tirador, mga kapatid. Ang tirador na ay simbolo ng panalangin, mga kapatid. Kapag dala mo ang panalangin, anumang gaano mang katibay yan, nasa harapan mo, babagsak yan, mga kapatid. Maging ang Jericho Wall, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin, pagtitiwala sa ating Panginoon, bumagsak. Sa umagang ito, mga kapatid, sino ang Goliath sa buhay mo? Magtiwala ka sa ating Panginoon. Kung sa tingin mo, yung problema mong yan, hindi ka na makaahon. Kung sa tingin mo, grabe ang taas niya, grabe ang laki niya, imposible sa tingin mo na magagapi mo ang mga kaaway mong yan, ang problema mong yan. Kapatid, napakasimple ang nais iparating ng ating Panginoon. Manalangin ka, magtiwala ka sa Kanya, kapatid, babagsak ang problema mong yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Bakit? Bakit natin mapagtatagumpayan? Ulitin ko ulit, ang nasa sa atin ang siyang makapangyarihan sa lahat. Yun ang dala-dala natin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, kung hindi espiritu ng makapangyarihan sa lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang Holy Spirit para tayong lahat ay magtagumpay sa ating buhay. Hindi tayo iniwanan ng umalis si Jesus na pinabayaan tayo, mga kapatid. Kung hindi, binigay niya ang manghahalili sa Kanya, ang siyang magtuturo sa atin, ang siyang tagapagtanggol. Di ba po, walang iba kundi ang banal na espiritu na siyang nasa sa atin, na siyang nananahan sa atin. Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Huwag mong hayaan malugmok ka sa problema mo. Huwag mong hayaan malugmok ka sa anumang sumisira. Gumugulo sa isipan mo, ginugulo ka lang ni Satanas. Huwag mong hayaan na manghina ka, huwag mong hayaan, iwanan mo ang pananampalataya mo, huwag mong hayaan, iwanan mo ang church mo. Mga kapatid, nandito ang presensya ng ating Panginoon. Ang church na to, mga kapatid, gusto ko lang ipaalala sa inyo, ito ang
Mother Church. Ito ang kauna-unahang church ng Victory Church International Christian Ministry. Hindi ito pababayaan ng ating Panginoon sapagkat dito nag-umpisa ang lahat. Libo-libo, mga kapatid, ang naligtas dahil sa Mandaluyong. Dahil kay Pastor Sam. Ginabayan, sinamahan si Pastor Sam ng ating Panginoon. Ang mga taong narito, sinasamahan ng Panginoon. Siya laging itinataas natin. Wala nang iba. Kaya huwag niyong hayaan na kayo ay lumayo. Huwag niyong iyaan na ilayo niyo ang inyong sarili sa church na ito. Bakit? Kapatid, ilang taon na po? 44? 42? 44 years. Tingnan niyo po, 44 years na pong pinapangunahan ng Panginoon ang church na ito. Kapatid, walang sino mang makakabuwag sa church na to sapagkat itinayo ito ng Panginoon. Kaya wag nating hayaan. Romans 8:31, sabi niya dito, ngayon, kung isipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa ating ng Diyos dahil dito walang magtatagumpay sa atin. If God is with us, who can be against us? Kung ang Panginoon ang siyang nagtayo nito, kung ang Panginoon ang siyang nangunguna, ang naghahari, ang siyang nagpapatayo, nagpapalakas sa simbahang ito, walang magagawa ang tao. Hindi ito matitibag ng tao. Hindi tayo matitibag ng sino man. Hindi ka matitibag ng anumang problema mo, kapatid, sapagkat nasa sayo ang banal na Espiritu. Number 3 po, believers have a power. Yung believers, mga kapatid, hindi ito basta tayo lang ay naniniwala. Ang believer, sabi niya dito, believer is one has faith and trust in Jesus Christ and a Son of God and a Savior, marked by a personal commitment, obedience to God, o obedience to God's word, and life transformed by the Holy Spirit. Hindi basta na lang tayo, ito yung basta na lang naniniwala sapagkat maraming naniniwala sa Diyos pero walang relasyon sa ating Panginoon. Kaya tayo na narito, na na-transform tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit, na tayo naniniwala kay Jesus as a Son ng ating Panginoon, tayo yung tinutukoy dito na believers. So, sabi niya sa Luke chapter 10, verse 19, malapit na po tayo, sabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang spirito, ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makakapinsala sa inyo. Next verse. Ganon pa man, huwag kayong matutuwa dahil napasusunod ninyo ang mga masasamang spirito, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang inyong pangalan. So sabi niya dito nakuha kong sa Biblia. Sabi niya sa Luke chapter 10 verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas, ang mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang makakapinsala sa inyo. Ganyan tayo, mga kapatid. Binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man ang gawin mo o ano man gawin ng kaaway sa iyo, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na tapakan, yurakan ang mga problemang iyan. Apakan mo ang problemang iyan. Apakan mo ang alakdan, ang ahas na yan na siyang laging tumutuklaw sa iyo, mga kapatid. Apakan mo ang mga problemang yan at hindi ka mapapaano, sabi ng ating Diyos. Mga kapatid, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Dapat tayo napapalakas ng mga salita ng Diyos. Hindi tayo dapat manghina sa mga kinakaharap natin. Mga financial problems,
sakit, mga alalahanin, yung future, mga kapatid, yung bukas. Kaya ang daming nai-stress eh. Di ba po? Alam ba natin yung bukas natin? Hindi. Pero pinoproblema na natin ang ating bukas. Hindi nga natin alam anong mangyayari sa bukas. Sabi ng Panginoon mong alalahanin, bigay mo sa akin. Hindi mo nga alam ang bilang ng buhok mo. Bakit mo pinoproblema pa yung bukas? Ano yung problemahin yan? Napakalinaw ang salita ng ating Panginoon. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan ng tapakan ang mga ahas, mga alakdan. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ng Diyos, na lahat ng problema mo ay hapakan mo. Tatalunin mo sila sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Talo ang lahat niyan. Bakit? Nasa sa atin ang makapangyarihan sa lahat. Walang makakatalo. Walang weapon, walang sandata, mga kapatid, na nagawa na para talunin ang ating Panginoon. Di ba po? Ganyan makapangyarihan yung nasa sa atin, mga kapatid. Sabi niya sa Isaiah chapter 40 verse 29, pinapalakas niya ang mga napapagod. Next verse. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanglulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Ganyan po binigay sa atin. Kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang manghina. Sasamahan ka ng Panginoon. Bibigyan ka raw. Tinulad ng ating Panginoon, tulad ng isang agila. Mga kapatid, na siya'y lumilipad pero hindi napapagod. Kahit ilang milya ang nililipad ng agila, mga kapatid, hindi yan napapagod sa lakas at sa lapad ng kanyang pakpak. Ganon din, mga kapatid. Sa lakas natin sa ating Panginoon, yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon, maging ang kanyang banal na espiritu ay ibinigay niya sa atin para hindi tayo mapagod, para patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, para magpatuloy tayo sa pananampalataya. Lagi nating tandaan, ang nasa sa atin ay higit na makapangyarihan. Amen? Magsitayo po tayo lahat, mga kapatid.